Kung ang ref nyo naman is biglang namamatay, hindi lumalamig yung freezer, namamatay na ng kusa, may problem na po yung ating refrigerator o kaya may fluctuation or yung pagbaba, taas ng kuryente sa ating lugar. Pansinin nyo, yung inyong refrigerator is pagka lumalamig naman at umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator dahil nandyan na yung condenser at maganda yung paglamig niya at namamatay ng kusa, normal po yun. Wala pong problema yung inyong mga refrigerator. Pero, pagka ang refrigerator nyo hindi pa lumalamig, dun po sa loob ng ating freezer or dun sa loob ng ating refrigerator, bigla na po siyang namamatay, may problem na po yung inyong ref o kaya may fluctuation yung pagtaas, baba ng daloy ng kuryente. So, yan yung mga i-observe natin kung normal pa ba yung biglang namamatay yung ating refrigerator. So, pagka may fluctuation, humihina yung kuryente natin at biglang namamatay yung ating ref at hindi naman lumalamig, mas maganda na tignan natin kung ganun din ba yung ibang appliances natin like aircon or yung mga ilaw natin kumukurap. Ibig sabihin, humihina talaga yung daloy ng ating kuryente. So, delikado po yan sa ating mga refrigerator dahil biglang nag-on and off yung ating ref pero hindi naman lumalamig. No? So, pwedeng makaapekto ito sa ating compressor, pwedeng makakasira ito sa ating appliances, lalong-lalo na sa gumagamit ng refrigerator or dito sa ating mga aircon. No? Napakadelikado po yan. Payo ko na lang sa inyo, pagka may fluctuation, mas maganda na gamitan na lang natin ng automatic voltage regulator or yung transformer, no? Para ma-adjust niya or ma-maintain niya yung voltahe na kailangan ng ating refrigerator. So, hindi kasi pwedeng yung refrigerator natin is 220 volts or 230 volts. Yung ating ref is biglang bumaba sa 100 or 110. Hindi na rin po lalamig masyado yung ating ref. At the same time, pwedeng masira yung ating compressor dahil kulang yung supply ng voltahe or kuryente na magpapagana dun sa ating compressor. So, ano nga ba yung mga kailangan nating gawin pagka ganon, may fluctuation? Yun nga, pwede tayong gumamit ng automatic voltage regulator or yung AVR. So, yung AVR naman, dyan natin isasaksak. Means na dun natin sa wall outlet, isaksak yung ating refrigerator na normal na ginagawa natin na sinasaksak lang natin sa wall outlet. Isaksak muna natin yung AVR dun sa wall outlet at dun sa AVR naman, dun natin isaksak yung ating refrigerator or yung mga appliances natin para mag-maintain ng lamig. So, pansinin nyo, yung inyong mga refrigerator, pagka sinaksak natin sa automatic voltage regulator, gumagana na po yan at lumalamig na po dahil nag-maintain na siya sa 220 or 230 volts yung ating refrigerator. So, yun po yung trabaho ng AVR, yung automatic voltage regulator, na pagka humihina yung kuryente, ina-adjust niya ng automatic yung ating voltahe para masuplayan ng maayos at gumana ng maayos yung ating refrigerator at lumamig ng maayos yung ating mga ref. No? So, yan po yung mga advice ko sa inyo or payo ko sa inyo na pagka may fluctuation, mas maganda na bilhan nyo na lang ng transformer or mas maganda automatic voltage regulator o yung AVR. So, sa mga wala pang idea sa AVR, ganyan po yung itsura niya yung nasa screen. Ayan. No? So, dyan po natin isaksak yung ating refrigerator para i-maintain niya lang yung voltahe na kailangan ng ating refrigerator. So, kung ikaw nagtatanong ka kung saan makakabili ng mga automatic voltage regulator, makabibili yan sa mga Shopee, Lazada. No? So, ilagay ko na lang sa comment box yung link ng Shopee kung saan mabibili yung automatic voltage regulator para pagka yung lugar nyo is may fluctuation, para hindi na kaagad masira yung ating refrigerator. So, Ma'am Ella Ganda, wala po talagang count kung kailan namamatay yung ating refrigerator. Nakadepende po yan sa paggamit natin ng ating appliances or ating mga refrigerator. Lagi niyong tatandaan guys, iba yung on and off ng ating refrigerator. Meron din yung fluctuation, yung umihina yung kuryente, at meron din yung normal lang na pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator, namamatay po ng kusa. So, dun po tayo nakakatipid po ng konsumo ng ating kuryente. So, ayun lang guys. Sana nakatulong itong video na to sa mga nagtataka kung bakit biglang namamatay ang kanilang mga ref or kanilang mga aircon.
Hanggang dito na lang guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo or mga relatives mo na may problema din. Ganitong nangyayari sa kanilang refrigerator na biglang nag-on and off. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at nakasupport pa rin dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw may mga katanungan ka din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.